Hallelujah. At sa oras na ito, tayo magbasa ng ating teksto na gamitin. Ating basahin ang 1 John chapter 4, verse 19. It is familiar verse sa bawat isa sa atin. 4:19 sa 1 John, sabi dito, "We love Him because He first loves me." Love us. Tayo ang pagpala ng Diyos, tayo makakaupo sa oras nito. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, pagbati sa pangalan ng Panginoon. At sa oras nito, salamat sa isang pribilehiyo na makatayo sa inyong harapan para magkaroon ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At sa hapong ito, tulungan ako ng Panginoon. Medyo nangangatas salita ko, medyo kinakabahan. At bayaan na tulungan ako ng Panginoon na mai-drive ko ang ganitong bagay. At ang inspirasyon nito, alam niyo mga kapatid, ay dumating, mayroon akong hinanda na paksa na marahil sa mga susunod na panahon. Pero kami ng Friday ay kasama ang ilang youth leader ay nagkaroon kami ng meeting at hapon na kami natapos at nagpasya na dumalo sa bulihan, sa youth service, nagkayayaan, kaya pumaroon kami. That time na habang nakikinig, alam nyo, narinyo ang Panginoon sa akin, ang mga bagay na ginawa ng Panginoon at ang isang paksa na tinuunan ng ating kapatid Barry team sa pag-share, how do I start loving the Lord? At habang isinishare niya to, mayroong inspirasyon na dumating sa akin sa ganitong bagay. At ito yung nais ko na i-share sa hapong ito. Ang ating title sa oras na ito, yung binasa natin, "We love Him because He first loves me." Yan ang ating paksa ng ating pag-uusapan. We love Him because He first loves me. Tunay na hindi tayo makakapag-ibig sa Diyos, ngunit siya ang una umibig sa bawat isa sa atin. Pero bigyan natin ng isang subtitle, How Express to Love God. Tama ba English? Paano natin ma-express? Paano natin i-express ang pag-ibig natin sa Diyos? Ang Panginoon, ang Diyos, ang siyang unang umibig sa atin. Ang Diyos ang unang gumawa sa ating mga buhay. Ang Diyos ang siyang nagpakita ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. But sa oras na ito, paano naman natin i-express ang pag-ibig natin sa Diyos? Ang ating Panginoon, ang ating Diyos na siyang gumawa, kung ating babasahin, alam niyo ang teksto diyan ng book of 1 John, God is love. Kung ating babasahin yan mula sa 7, ang pamagat ng isang talata diyan, God is love. At dito sa 9, sabi niya ito, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Dito na-express ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang anak. Makikita natin ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagbigay ng kadaan para ang tao ay sumampalataya at maligtas. Sabi sa 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, hindi tayo na sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kaniyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, isinugo niya ang kanyang anak para maging pagpalubag sa ating kasalanan. Yan ang expression ng Diyos. Yan ang expression ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Wala tayong ginawa, ang Diyos ang gumawa. Yan ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod, kung bakit tayo umibig sa Diyos, dahil ang una, ang Diyos ang nagpakita kung paano niya tayo inibig. Na kung paano ang Diyos nagbigay ng pampalubag loob para sa ating kasalanan, tayo hindi karapat-dapat, tayo hindi nakaabot sa standard ng Diyos, pero ang Diyos na nagmahal sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man na sumampalataya sa kanya ay kanyang maliligtas. Kanyang sinugo sa John 3:16. Isinugo niya ang kanyang anak at ang sino man sumampalataya ay maliligtas. Hallelujah, yan ang ginawa ng Diyos. Yan ang expression ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang expression ng kanyang pag-ibig ay isinugo niya ang kanyang anak.
Pero alam nyo ba, ang expression naman ng anak, ang ating Panginoon, ang expression ng pag-ibig niya sa atin at ang pag-ibig niya sa Diyos, ay ang expression nito ay ang sundin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak at ang kanyang anak ay nag-express ng kanyang pag-ibig, ibinigay ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. At sabi ng Panginoon, hindi to hiningi sa akin, kusa ko ibinigay. May kapangyarihan ako kunin, may kapangyarihan din naman ako ibigay. Pero pinagpasyahan ng ating Panginoong Hesus, sundin lahat ng palatuntunan ng Diyos para sa kanyang buhay. At ang ating Panginoon ay in-express niya ang pag-ibig niya sa Diyos. At ngayon, brother, sister, ang ating naman pag-uusapan, how to express to love God. Paano natin i-express ang pag-ibig natin sa Diyos? Maraming tao magsasabi, mahal ko ang Diyos. Pero sa paanong paraan? Sa paano natin ibibigay ang expression ng ating pag-ibig sa Diyos? Kung ang ating Panginoon, lahat ng bagay, sinunod niya sa kalooban ng Panginoon. But ngayon, brother, sister, bilang mananampalataya, paano naman natin i-express ang ating pag-ibig sa Diyos? Pwede natin sabihin na napakabiyaya ng Diyos, napakabuti ng Diyos sa aking buhay. Ang Diyos ay hindi nagkukulang, ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng bagay. Pero ano ang atin ibibigay na expression din naman na to return sa Panginoon? Alam nyo, nung pinangaral to ni Barry Tim, sabi niya, hallelujah, sabi niya, totoo, sabi niya, ang Diyos ay in-express niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang Diyos ay nagbigay ng pag-ibig sa atin, pinakita niya kung gaano tayo niyang inibig. Pero ang Panginoon ay hindi tayo pinilit na umibig sa Kanya. Ginawa ng Diyos ang Kanyang bahagi at ang bawat isa hindi tayo pinilit, hindi tayo pipilitin ng Diyos kung tayo iibig sa Kanya, kung ano ibabalik natin sa Kanya. Ang ginawa ng Diyos, binigay niya ang Kanyang buhay, ang Kanyang anak, at binigay ng anak ng ang Kanyang buhay. Pero ngayon, ikaw, paano mo ibibilik sa Panginoon? Paano natin i-express ang pag-ibig natin sa Panginoon sa huling mga araw na ito? Ang ating ba pag-ibig sa Panginoon ay kagaya pa rin nung tayo'y unang tinanggap natin ng Panginoon? Ang expression ba natin sa paglilingkod sa Panginoon ay kagaya pa rin nung panahon na tayo ay ang ating pag-ibig, ang ating damdamin ay ang Panginoon lamang ang nilalaman? O baga naman tayo na lamang ngayon naglilingkod, dumadalo sa ating gawain, pero sa ating mga puso, ang ating mga pag-ibig sa Kanya ay nagkukulang na. Ano ang expression ng ating pag-ibig? Paano natin ipapakita ang ating pag-ibig? Hindi lamang sa panahon ng pagdalo. Ang pagbibigay ng expression ng pag-ibig natin sa Diyos ay ang mga bagay na ginagawa natin sa Kanyang paglilingkod. At mamaya makikita natin yan. At ano sabi ng Panginoon? Sa Matthew 22, is the familiar verse. Matthew 22, 36. Dito na gusto hulihin ng mga Pariseo ang ating Panginoon. At tinanong ang Panginoon, sabi niya, sa 35, at isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya isang tanong upang siya ay tuksuhin. Tinanong ng mga Pariseo ang Panginoon, hindi para sila ay matuto, kundi para ang Panginoon ay tuksuhin. Sabi niya, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Alin ang dakilang utos sa kautusan? At sabi ng 37, at sinabi niya sa kaniya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip. Yan ang sinabi ng Panginoon. At sa sunod na verse, sinabi niya, ito ang dakila at pangunang utos. Ano ang pangunahing utos ng Panginoon? At sinabi sa kaniya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ang pag-ibig natin sa Panginoon ba sa huling araw na ito, brother, sister? Ang ating ba mga puso, ang ating pagmamahal sa Diyos,
Ang mga bagay na ginagawa ba ng Diyos sa ating mga buhay, ang mga provision, ang mga bagay na ating tinatanggap, ano ang return natin para sa Panginoon? Hindi hihingiin ng Panginoon ang mga bagay na yan, hindi ka pipersahin ng Diyos. Gusto ng Diyos ng ating mga puso na totoong umiibig sa Kanya. Pero hindi mo lubusan maibig ang Panginoon hanggat hindi mo na-appreciate ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi mo lubos na maibibigay ang puso mo sa Panginoon hanggat hindi mo lubos naranasan ang Diyos sa iyong buhay. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, nang ang babae ay pumaroon at umiiyak at pinupunasan sa Luke 7, pinupunasan ang paa ng ating Panginoon. At sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, halika, mayroon dalawang nagkautang. Ang isa ay pinatawad, ang isa nagkautang na malaki at ang isa ay nakagautang ng maliit. Pero kapwa sila pinatawad. At sabi ng Panginoon kay Pedro, sino ang higit na magpapasalamat sa Diyos? Sabi ni Pedro, ang pinatawad ng malaking pagkakautang. Sabi ng Panginoon, tama ang iyong sinabi. Sabi niya, ang babaeng ito mula sa pagpasok, kanyang inuhugasan ng aking paa, ng kanyang luha, ang kanyang buhok kinukuskus, ngunit ako'y pumasok, wala ka man lamang ginawa. Pero ang babaeng itong makasalanan, pero siya'y pinatawad ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ang expression niya, kung paano niya minamahal ang Panginoon. Brothers and sisters, mai-express natin ng lubusan ang ating pag-ibig sa Diyos kung alam natin na tayo na mga makasalanan na pinatawad niya, na tayo hindi karapat-dapat pero pinagindapat niya. Na tayo na walang ginawa pero ginawan niya ng biyaya. At tayo na mga makasalanan, marami tayong kahinaan. Anong return natin para sa Diyos? Sa pag-ibig na binigay ng Panginoon sa ating mga buhay. Anong return natin para sa Kanya? Hallelujah. Ang return natin sa Kanya ay kinakailangan natin siyang paglingkuran ng buong puso. Buong lakas, buong pag-iisip. Kaya sabi ni David, bless the Lord all my soul and all is within me. Bless Him, the Lord. Lahat na mayroon ka, lahat na may bagay tayo at sabi ng Proverbs, hallelujah, lahat ng mayroon siya ay honor niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Ang pag-honor sa Panginoon ay ang mga bagay na pagkakilala mo sa Diyos na gumawa sa iyong buhay. Kinakailangan, brother, sister, kung higit ka na pinagpapala ng Panginoon, kung higit ka na binibless ng Panginoon sa lahat ng bagay, dapat higit na i-return mo, ibigay mo lahat sa Panginoon. Dahil kuminsan ang ating mga buhay sa panahon na tayo pinagpapala, minsan hindi natin na ibabalik ang pagpupuri sa Panginoon. Ang ating mga puso, minsan ang ating mga damdamin, ang ating mga pag-ibig sa Diyos ay nagkukulang na. Kuminsan ang mga bagay nito, naglilingkod na lamang tayo pero ang ating mga damdamin ay tila napapalayo na sa Panginoon. Maaari ang isang mananampalataya, magsabi siya, mahal ko ang Panginoon, nagpapatuloy ako sa gawain. Pero ang question, ano talaga ang laman ng ating mga puso? Still love God? Patuloy pa rin ba tayo nagmamahal sa Diyos? O tayo na lamang labas-pasok sa church? Alam nyo, habang pinapakinggan ko ang ganitong bagay, I realize na minsan naglilingkod tayo sa Panginoon, pero minsan ang ating mga puso pala ay napapalayo na sa Kanya. Pero realize, brother, sister, na kapag ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mo na madama sa iyong puso, baka unti-unti ka na din lumalayo sa Panginoon. Kung ang kagalakan mo noon ay hindi mo na mararanasan ngayon, baka may mga bagay na iniwan ka sa iyong buhay paglilingkod. Tignan nyo ang bayang Israel. Alam nyo ba ang bayang Israel sa Book of Deuteronomy? Sa Book Deuteronomy 10, atin makikita dito, pero kung babasahin nyo ang previous verse sa chapter 9, doon pinakita ng Panginoon na ang Panginoon ay nagalit. Nung sa panahon, si Moises pinababa ng Panginoon, dala-dala niya ang 10 utos. At nung si Moises ay bumababa, ang bayan na ito na iniwan ni Moises, ang pagbalik niya, ang bayang ito ay sumasamba na sa mga Diyos-Diyosa na kanilang ginawa. At ang Diyos ay nagalit sa kanya. Sabi niya, Moises, umalis ka. Minsan pa sila'y pupuksain ko.
Dahil si Moises, binasag niya yung tapyas ng bato na nakasulat ng kautusan at sabi niya, sabi ng Diyos, pupuksain ko sila at magpapasimula ako sa iyo. Pero si Moises ay namagitan sa kanya. Si Moises ay sabi niya, Panginoon, sa bandang huli sa 9, sabi niya, alalahanin mo ang pangako mo kay Abraham, kay Isaac at kay Israel, kay Jacob. At sabi niya, alalahanin mo na ano na lamang ang sasabihin ng bayan. Nilabas mo sila sa Egypt, pero hindi mo sila kayang dalhin sa lupaing pangako. Ano na lamang sasabihin, nilabas mo sila, pero pinatay mo sila sa ilang. Pero anong ginawa ng Diyos? Ang Diyos na mapagbiyaya sa kabila na ang bayan ay sumamba at tumalikod sa Diyos, pero ang Diyos pa rin na mapagbiyaya at mapagmahal, ang Diyos pa rin ay gumawa sa kanilang mga buhay. Di ba yan din ang ating karanasan? Sa kabila ng ating mga pagkukulang, kuminsan umaattend tayo, minsan sinasabi na naglilingkod tayo, pero ang totoo, ang ating puso ay napapalayo na sa ating Panginoon. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, sige, hindi ko pupuksain ng bayan. At sabi sa 10, ating babasahin, nirenew ng Panginoon ang stone at muli pinakyat si Moises at pinasulat muli ang kautusan. At dito na lang tayo sa sa verse 10. Ang sabi diyan, kung ating titignan, Deuteronomy 10:11, simulan natin sa 11, sabi dito, ano sabi diyan sa 11? At sinabi ng Panginoon sa akin, tumindig ka, inutusan muli si Moises, tumindig ka, lumakad ka na manguna sa bayan, at sila'y papasok at kanilang aariin ang lupain na aking isinumpa sa kaniyang mga magulang upang ibigay sa kanila. Ang Diyos muli ay gumawa sa kanila, ang Diyos muli ay nag-renew ng yung mercy sa kanilang mga buhay. Bumaba ka, sabi niya, at muli mo sila paghandaan. At anong sabi ni Moises sa bayang Israel? Sa 12, at ngayon Israel, ito'y panahon na sabi ng Panginoon, pangunahan mo sila dahil papasukin na nila ang lupain pangako. At sabi sa 12, at ngayon Israel, ano ang hiningi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Nagtatanong si Moises, sabi niya, at ngayon Israel, anong hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Sa kabila ng kanilang pagkukulang, ang Diyos ay nilabas sila sa pamamagitan ng kapangyarihan. Pero anong hiningi sa kanila ng Panginoon? Sabi niya, kundi matakot kayo sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa. Anong hinihingi sa kanila sa kabila na sila'y nagkulang? At sabi ng Panginoon, anong hinihingi sa iyo? Anong hinihingi sa inyo ng Panginoon? Anong sabi niya? Hinihingi sa inyo ng Panginoon mong Diyos, kundi matakot ka sa Panginoon. Sa kabila na ang bayan ay nagkulang, nagkasala, napalayo ang kanilang puso, pero ngayon ang Panginoon muli ay muling gagawa sa kanilang mga buhay. At sabi niya, papasok na kayo. Kinakailangan niyo ihanda ang iyong puso. Kuminsan, di ba, ang ating mga puso, sa ating karanasan, kuminsan na ang ating mga puso ay napakalayo na sa Panginoon. Pero anong hinihingi sa atin ng Panginoon? Kagaya din naman ng bayan, anong hinihingi ng Panginoon sa atin? Ang paglingkuran natin siya. Ang matakot tayo sa Kanya. Ang sundin natin ang lahat ng Kanyang palatuntunan. Ito yung hinihingi ng Diyos. Pero ang paghingi na ito ng Diyos ay hindi para ikaw ay persahin. Hindi ka pipersahin ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang iyong paglilingkod ay ang kusang loob na ibibigay mo sa Diyos. Ang Diyos ay gumawa, ang Diyos ay nagpakita ng kanyang biyaya, ang Diyos ay nagpakita sa bayang Israel ng kanyang kapangyarihan, pero minsan kahit man nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang bayan pa rin still na naghihimagsik sa harapan ng Panginoon. Pero napakabiyaya ng Panginoon. Yan din ang ating naranasan, napakabiyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. May mga panahon na gusto na natin tumalikod, pero ang Panginoon muli ay binabalik tayo. Kahit anong gusto mo na tumalikod, bakit mayroon pa rin humahatak? Yan ang biyaya ng Panginoon. Yan ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay.
At sabi sa 13, naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at kaniyang mga palatuntunin na aking inutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Brother, sister, ang mga bagay na nais ng Panginoon sa ating mga buhay, ang sundin natin ang kanyang kautusan. Ano ba ang kautusan ng Panginoon? Ang unang kautusan na sinabi ng Panginoon, sagot niya sa mga Parisiyo, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at buong kalakasan mo. Mahalin mo ang Panginoon sa lahat ng bagay na mayroon ka. At ito ang utos ng Panginoon sa atin. Walang ibang utos, walang dakilang utos, kundi sa mga bagay nito. Dahil kapag ang pag-ibig mo sa Diyos ay tama, lahat ng bagay ay kaya mong gawin at sundin ang mga kautusan ng Panginoon. Yes, wala na tayo sa kautusan. Wala na ang 10 utos, hindi na tayo nabuhay sa law of Moses. Dahil kung tayo nabubuhay, matagal na tayo napawalay. Pero tayo nabuhay sa biyaya. Pero hindi dahil ikaw ay pinalaya, ay ikaw malaya na. Sabi niya, ang sino man pinalaya sa kasalanan ay naging alipin ni Kristo. At dahil naging alipin tayo ni Kristo, may palatuntunan, may kautusan si Kristo sa ating mga buhay. Ang kautusan ni Kristo ay ganapin natin ang lahat ng bagay na nais niya sa ating mga buhay. At ano ang sinabi na Deuteronomy ay Joshua? Kung ating titignan ang book of Joshua, brothers and sisters. Ang Joshua 22, tignan natin. At mamaya titignan din natin ang sinabi ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy. Habang may kunting oras pa, napakabilis ng oras. Marahil di ko to shortcut ko na lamang at ang ilang bang talata ay ating lalagpasan na lamang. At sabi ng Joshua chapter 22, alam niyo ba ang Joshua ito, kung ating babasahin ulit ang previous verse, ating mabasa sa Joshua 21, ang mga salita doon, nung kanilang makuha ng lupaing Kanaan, ang pangako, at ang ginawa ni Joshua, hinati-hati ang mga bayan, hinati kay Judah sa Bethlehem, binigay sa kanila, dahil ang kaaway ay kanilang napanagumpayan, ang kaaway ay naitaboy na, at lahat ay binigyan sila ng kanilang mga sariling lupa. At ito ang kanyang kagalakan. Ang lahat ng bagay nasa kanila na, ang lupain, naroon na sila sa kapahingahan. Atin makikita, brothers and sisters, sa 21, ang kapahingahan ay kanilang tinanggap na. At ang binahabahagi na ang bawat lupa, ang bawat tribo ay binigyan ng kanilang bahagi sa lupain. At ang kapahingahan, sabi doon, ang kapahingahan ay kanilang tinanggap. Pero ang 22, mayroong paalala si Joshua. Brother, sister, ito ang ating tandaan. Sa panahon na ang Diyos ay nagpapala sa atin, minsan ang tao kapag pinapagpapala ng Diyos, kapag ang tao ay okay na, settled na sa lahat ng bagay, minsan nakakalimutan na nila ang Diyos. Alam nyo, napakaganda ng paalala. Ang 21, binigay na sa kanila, nariyan na, na-enjoy na nila, nasa kapahingahan na sila. Pero pansinin nyo ang Joshua 22 na ang paalala ni Joshua sa bayang Israel. Sabi niya, tinawag niya si Joshua, tinawag niya ang Rubenita at mga Gadina at kalahati ng lipin ni Manases. At sa 3 na lang, sabi niya sa 3, hindi ninyo iniwan ang inyong mga kapatid na malaong panahon hanggang sa araw na ito, kundi inyong iningatan ang bilin na utos ng Panginoon ninyong Diyos. Anong kanilang gawa? Binigyan na sila ng lupain din naman ang mga bansang ito. At sabi niya, dahil hindi nyo iniwan ang inyong mga kapatid. At sabi niya sa 4, at ngayon, binigyan ng kapahintulutan ng Panginoon ninyong Diyos ang inyong mga kapatid, gaya ng sinalita niya sa kanila, kaya't ngayon, pumihit kayo at at yumaon kayo sa inyong mga tolda, sa lupain na inyong ari, na ibigay sa inyo ni Moises, na lingkod ng Panginoon sa dakong roon ng Jordan. Pansinin niyo ang verse 5. Naroon na sa kanila ang lupain, naroon na sa kanila ang kanilang mga tahanan, naroon na sila sa lupaing kapahingahan. Pero tignan nyo ang verse 5.
Sabi niya, ingatan lamang ninyong mainam na gawin ang utos at ang kautusan na iniutos sa inyo ni Moises, na lingkod ng Panginoon. Anong binilin sa kanila? Nandoon na sila, ngunit sabi niya, ingatan nyo ang kautusan na ibinilin sa inyo ni Moises. At ano ito? Sabi niya, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos at lumakad sa lahat niyang mga daan at ingatan ang kaniyang mga utos at lumakip sa kanila at maglingkod sa kaniya ng buo ninyong puso at ng buo ninyong kaluluwa. Ito ang bilin sa kanila. Naroon na sila. Ngunit sabi niya, ingatan nyo ang kautusan ng Panginoon. Sa kabila ng mga bagay na andun na sila sa lupaing pangako, pero sabi niya, pinaalalahanan niya, bakit? Minsan ang tao, kapag ang tao ay pinagpapala na, kapag ang tao ay binibless na, minsan nakakalimutan na nila ang Diyos. Anong i-return mo na ibabalik mo sa Panginoon? Sa panahon na ikaw ay pinagpapala ng Diyos, sa panahon na ikaw ay naroon na sa kasaganahan, naroon na sa lahat ng bagay na iyong pangangailangan, alalahanin mo pa rin ang Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat ng bagay. Huwag kang maging kampante. Brother, sister, kung tayo may mga trabaho, may mga business, may mga income, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon, ano ang return mo para sa Panginoon? Kung minsan ang tao sa panahon na walang trabaho, nangangailangan ng trabaho, nangangailangan ng mga pangangailangan sa buhay, minsan ang tao ay tumatalikod sa Panginoon. Maraming mga ganyan na patotoo nung unang panahon, Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho, bigyan mo ako ng ganito. Pero dumating ang panahon na binigyan ng Panginoon, sila ay tumalikod sa Panginoon. Kung minsan ang tao lumalapit sa Diyos sa panahon na sila ay may pangangailangan. Pero kung minsan ang tao, kapag tinugunan ng Panginoon, minsan nakakalimutan na nila ang Panginoon. Brother, sister, kapag dumating tayo na tayo pinagpala ng Panginoon, lagi mo pa rin alalahanin ang Panginoon sa iyong buhay. Lagi mo pa rin i-priority ang Panginoon sa iyong buhay. Huwag mong bayaan na ang blessing, ang trabaho na binigay sa iyo, ang business, ang negosyo na mga binigay sa atin, huwag natin maging hayaan na ang mga bagay na yan ay maging dahilan para mapigilan tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo pinagpala, pinagkalooban ng mga trabaho, pangangailangan natin pinoprovide ng Panginoon, higit mo na paglingkuran ng Panginoon, i-honor mo ang Panginoon sa lahat ng bagay na mayroon ka. Dahil ang purpose ng Panginoon sa iyong buhay, ang pagpapala ng Panginoon, hindi ka bibigyan niya ng trabaho ng pagpapala na ikaw ay ilalayo niya sa kanyang presensya. Pero ang anak ng Diyos, marunong siya magbigay ng return sa Panginoon na magpasalamat araw-araw sa Kanya. Bakit? Kinikilala niya, lahat na mayroon ako ngayon ay para sa Panginoon. Anong dahilan? Bakit ko pipigilan na paglingkuran siya? Kundi sa panahon na tayo'y pinagpapala, sa panahon na tayo'y tinutugon sa ating mga dalangin, dapat higit tayo na maglingkod sa Panginoon. Higit natin ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Huwag natin maging dahilan ng ating mga hanap buhay. Yes, naintindihan ko. Ang iba, hindi ko inaano yung iba, kung may mga trabaho talaga na kinakailangan ng client, kinakailangan pumaroon. Pero anong gusto ko iparating, brother, sister? Kung may panahon, may pagkakataon na maglingkod ka sa Panginoon, huwag mo maging dahilan ang lahat ng bagay na yung trabaho. Ayoko maglingkod dahil busy ako. Ang nais ko ipakita, brother, sister, lahat na mayroon ka sa oras na ito, yan ay galing sa Panginoon. Paano mo i-honor sa Panginoon ang bagay na yan? Paano mo ibabalik sa Panginoon? Ito'y paghahanda. Kung tayo man pagpalain ng Panginoon, huwag pa rin natin kalimutan ang paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil yan ang pangunang utos na ibigin natin ang Panginoon, gawin natin ang kanyang kalooban. Dahil ang mga bagay na yan ay higit na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Pero kapag ang mga pagpapala ay nagamit na sa hindi tama, baka isang araw kunin yan ng Panginoon. Huwag mong pahintulutan na maging hadlang ang mga blessing sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kundi bayaan natin ang mga bagay natin tinatanggap ay maging dahilan pa para ipagamit natin sa Panginoon. Sundin natin. Kagaya ng bayan, ang paalala ni Moises ay ni Joshua, nariyan na kayo sa lupaing pangako, totoo ang pangako ng Panginoon. Pero wag na wag niyong kakalimutan ang paglingkuran ang Panginoon.
Wag niyong kakalimutan, sabi ni Joshua, ang kautusan na inutos sa inyo ni Moises, na lumakad kayo sa daan ng Panginoon. Lahat na mayroon tayo, lahat na mayroong bagay tayo, kalakasan, biyaya, kagalingan na tinatanggap natin sa Panginoon, ibalik natin sa Panginoon ang pasasalamat. Dahil lahat ng bagay na mayroon ka, kalakasan, mainam na pangatawan, gamitin mo yan para sa Panginoon. Dahil hindi yan sa iyong kalakasan, yan ay gawa ng Panginoon sa iyong buhay kung bakit napoprovide mo ang lahat ng pangangailangan. Kung bakit di ka pinagkukulang sa bawat araw, mayroon kayong pinagsasaluhan sa bawat araw, mayroon kang kalakasan, hindi yan sa iyong kalakasan. Yan ang provision ng Panginoon na kuminsan lamang hindi natin nagagamit ng tama. Kuminsan lamang ang ating mga puso, alam niyo ang problem, hindi naman talaga ang blessing. Minsan ang problem ang ating ng mga puso. Kapag ang puso ang nagka-problema na sa harapan ng Panginoon, kahit yan ay pinagpala na ng Panginoon, mahihirapan ka na maglingkod. Pero kapag ang puso mo ay lubos na nagmamahal sa Panginoon, higit mo pa may bibigay ang pinaka-the best para sa Panginoon. Dahil kikilalanin mo, sa panahon ng kawalan man, alam niyo si Job, napakaganda ng karakter ni Job. Nakita niya ang pag-ibig sa kanya ng Panginoon. Anong sabi niya? Nawala sa kanyang lahat ng bagay. Nawala ang kanyang pamilya, nawala ang kanyang kayamanan. Ang mayroon na lamang siya, ang kanyang katawan, ang kanyang buhay. Pero ang kanyang katawan ay nilagyan pa ng kitong. Pero sabi ng asawa niya, hindi mo pa ba susumpain ng Diyos? Sa ganyang kalalagayan, ginawa na sa iyo lahat ng Diyos. Marahil pinaparusahan ka ng Diyos. Pero anong sabi ni Job? Magpapasalamat ba ako sa mabubuting bagay? At sa mga hindi mabubuti ay hindi ako magpapasalamat? Sabi niya, sa lahat ng bagay na aking nararanasan, purihin pa rin ang Panginoon. Yan kapag ang puso ng isang tao ay tama ang kanyang pag-ibig sa Diyos, kahit man sa kawalan, makikita mo pa rin sa kanya ang paglilingkod sa Diyos. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, mga trials sa kanyang buhay, makikita mo pa rin ang pagpapasalamat niya sa Panginoon. Sabi ni Job, naunawaan niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Hubad ako pumaroon sa mundong ito, hubad din ako, wala din ako dadalhin sa pagpaparoon sa Panginoon. Brother, sister, kung tayo mayroon mga bagay dito sa mundo, hindi mo yan dadalhin papunta sa Panginoon. Kaya ang mga bagay na mayroon tayo, gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ang puso ay napakahalaga sa bawat isa sa paglilingkod sa Panginoon. Tignan nyo ang utos ng Panginoon. Sa John 14, atin tignan. John 14:15. Sabi niya, kung ako'y inyong inibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano ang expression ng ating pag-ibig, brothers and sisters? Ang expression ng ating pag-ibig, ang return natin sa ginawa ng Panginoon, ay ang pagpapakita ng pagtupad sa kanyang mga kautusan. Ang expression ng iyong pag-ibig ay ang iyong gagawin ang kalooban ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon, gumawa kami sa iyong kalooban, nagpalayas kami ng mga demonyo, nagbigay kami ng mga miracle sa iyong pangalan. Pero sabi ng Panginoon, umalis kayo, mga gumagawa ng kantapalasanan. Kahit ang tao, maranasan niya ang pagpapagaling, magpalayas ng demonyo, pero hindi niya sundin ang kautusan ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay mababaliwala. Dahil ang nais ng Panginoon, ang unang kautusan na inutos ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso. At yes, brothers and sisters, minsan, maraming bagay, kahit man sa akin nang mapakinggan ko to, I feel sa aking puso, nadama ko na, Lord, sometimes gumagawa ko, naglilingkod ako sa iyo. But it's not enough. Minsan may mga bagay na sinasabi ko, mahal kita, pero mas may mga bagay na parang mas priority ako sa aking buhay. Sometimes ay nasabi natin, mahal natin ang Panginoon, pero ano ang ating priority sa bawat araw ng ating buhay?
Sabi sa pagpapatuloy, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siya'y sumainyo magpakailanman. Ito napakaganda, brothers and sisters. Hindi mo kaya to pa rin ang lahat ng kautusan ng Diyos sa iyong buhay, ang kalooban ng Diyos, hanggat walang Espiritu na dumating. Only the Spirit of God ang dahilan kung bakit tayo makakalakad sa kanyang kalooban. Ang laman ay laman, ang laman ay mahina. Pero sabi niya, ngunit kapag siya'y dumating, sa kaharian, ang labanan sa unang panahon, ang kaharian, kung sino ang manalo, ay siya ang sasakop sa kanyang buhay. At kapag ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa atin, kaya niyang sakupin lahat ng bagay kahit man ang ating mga kahinaan. At sabi sa 17, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Ito yung brother sister, kahit anong kabutihan ng mundong ito, hindi pa rin niya kayang sundin ang lahat ng palatuntunan ng Diyos. Sa makatuwid ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Sinong tatanggap nito? Sapagkat hindi nila siya nakikita ni nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Kung bakit natin makikilala, kung bakit tayo makakatanggap ng kanyang Espiritu, kung bakit tayo makakalakad sa kanyang kalooban, dahil sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay sa atin. At kapag ang tao ay walang Espiritu ng Diyos, ang mga effort mo, mapapagod ka, hindi ka makapagpatuloy. Magsasawa ka, kaya marami naglingkod, hindi sila tumalikod sa Panginoon. Naranasan nila ang Espiritu ng Panginoon, naranasan nila, pero sa bandang huli, tumalikod pa rin sila. Pero ang mga tao na tumanggap ng Espiritu, ito'y hindi matatanggap ng sanlibutan, ngunit matatanggap ito sila ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Sa 18, hindi ko kayo iiwan mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Ito napakaganda, brother sister. Struggle tayo minsan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Minsan ang ating mga gawa ay sarili na lang natin effort. Pero I realize, brother sister, ang effort, mapapagod ka, mag-give up ka. Pero kapag kikilalanin mo siya na nasa iyong buhay at magpapatianod ka, magagawa mo lahat ng bagay dahil siya ang kasama mo. Ang effort ng tao, maaari ka mapagod, maaari ka maglumbay. Pero kapag ang Espiritu ay nasa iyo, kaya niya na gumawa ng mga bagay lagpas sa limitation na kaya mong gawin. Yan ang dahilan ng kaibahan ng mga Kristiyano na mayroong Espiritu ni Kristo. Kung bakit siya nakakapamuhay na mayroong kabanalan, kung bakit siya nakakasunod kaysa iba, dahil mayroong tumutulong sa kanya. Hindi ka na nag-iisa. You are the born again of Christ. At sabi ng 19, kaunting pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyo makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay. Ay mga bubuhay rin naman kayo. Sa araw na yaon, makikilala ninyo ako'y nasa Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 21, ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin. Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanila. Ito ang dahilan, brothers and sisters. Habang tayo'y umiibig at habang tayo'y sinusunod natin ang utos, ang mga salita ng Panginoon, ang ating pag-ibig ay ina-express natin sa Panginoon, mas lalo pa ang Diyos na nagpapahayag sa atin ng mga bagay. At kung tayo ay hindi susunod sa mga utos ng Panginoon, wala siyang pangungusap, wala siyang pagtuturo. Paano magtuturo ang Espiritu na ating tinanggap
kung siya ay hindi natin pinapansin. Kung lagi natin sinasaway. At tignan nyo ang sabi ni Judas. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapahayag at hindi sa sanlibutan? Ang pag-ibig ng Panginoon para sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang anak para sa lahat ng tao. Pero sabi ni Judas, bakit hindi sa buong sanlibutan ka magpapahayag? Tignan niyo ang sagot ng Panginoon. Sa 23, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami papas sa kaniya, at siya'y gagawin namin aming tahanan. Bakit hindi siya magpapakahayag sa buong sanlibutan? Sabi ni Judas, bakit hindi sa buong mundo? Bakit sa amin lang? Bakit? Saan siya magpapahayag? Anong sabi niya? Magpapahayag siya sa mga taong umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang kautusan. Kaya nga sabi ko, brothers and sisters, ang Diyos ay hindi ka pipilitin na mahalin mo siya. Pero dahil naranasan mo ang kanyang pag-ibig, yan ang dahilan kung bakit mayroong bumangon na paglilingkod sa Panginoon. Pero kapag ang iyong paglilingkod, ang pag-ibig na ito na pagpapahayag ng Panginoon sa kanila ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Sabi sa 24, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Ama, nagsugo sa akin. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahan kasama pa ninyo. Ito'y mga paalala ng ating Panginoon habang siya ay kasama ng mga alagad. At sa ating panahon, brother, sister, hindi natin kasama ang ating Panginoon, pero may sinugo siyang Espiritu. At the Spirit of God, sinabi yan yung helper. Ang helper ay ang mga bagay na hindi mo kayang gawin, ay siyang tutulong sa iyo. Ang mga bagay na hindi mo kayang sundin na kalooban ng Panginoon, siya'y tutulong sa iyo. Ang Espiritu na to ang siyang gagawa sa iyong buhay para masunod mo ang lahat ng palatuntunin ng Diyos. But kung walang Espiritu ng Diyos, hindi mo kayang sundin ang lahat ng bagay. Pero salamat, ang kanyang Espiritu ay sinugo na sa atin. Ano na lamang kinakailangan natin? Grieve not the Spirit of God. Dahil kapag ang Espiritu ay napighati, hindi siya makakapagturo, hindi siya makapangusap, hindi kanya makakagawa. Pero kapag ang Espiritu ay nabigyan natin ng laya sa ating mga buhay, siya'y makakapagpahayag, siya'y aakay, at siya'y tuturo sa atin kung anong dapat natin gawin sa bawat araw. The importance of the Spirit of God, napakahalaga ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritong ito ang magdadala sa atin sa higit na kaluwalhatian na nais ng Diyos na makita sa bawat isa sa atin. At sabi ng 15, He abide in me. Manatili kayo sa akin. 15:1, sabi niya, ang sino man, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y akin sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kaniyang sarili. Walang bagay na makikita, walang mapoproduce na bunga hanggat ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi tama. Walang mapoproduce na bunga kapag ang ating mga buhay ay hindi naka-abide sa ating Panginoon. The expression of love, ang expression ng ating pag-ibig sa Diyos ay ang pananatili sa Kanyang salita, ang pagsunod sa Kanyang salita. But sometimes, it's so hard. Napakahirap sumunod. Pero walang mahirap kapag ang Espiritu ay dumating. Walang mahirap kapag ang Espiritu ay dumating sa ating mga buhay. At sa huling mga pangungusap, brothers and sisters, hindi ko na babasahin ang ilang mga talata dahil ang oras. Ang ating bang pag-ibig sa Diyos ay ganun pa rin kaalab. We examine your heart, brother and sister. Examine natin ang ating mga puso. Ang aking bang paglilingkod ngayon
ay mas higit kaysa una ko siyang tinanggap. Ang sabi ng Panginoon sa Book of Revelation, sa Ephesians, pinuri niya ang Ephesians, pero sabi niya, ngunit mayroon kayong iniwan. Iniwan nyo ang inyong unang pag-ibig. Brothers and sisters, mahal mo pa rin ba ang Panginoon sa iyong buhay? Ang pag-ibig mo pa ng panahon na tinanggap mo sa Panginoon ay gayon pa rin. Kung yung puso, ang yung paglilingkod ngayon ay hindi na kagaya dati. Dati, kahit anong hadlang, handa ka pumaroon sa gawain. Dati, kahit anong magiging sitwasyon, uunahin mo ang Panginoon dahil damang-dama mo ang pag-ibig mo sa Panginoon. Dati, napakasarap magbasa, napakasarap panalangin, napakasarap makipag-devotion sa Panginoon. Pero ang tanong, you still love God? Patuloy pa rin ba tayo nagmamahal sa Kanya? Pero kung patuloy tayo nagmamahal sa Kanya, ano ang ating kalalagayan sa harapan Niya? Ang ating bang nagagawa noong una, nung ating madama ang pag-ibig ng Diyos, na handa natin isakripisyo ang lahat ng bagay, magawa lang ang kalooban ng Diyos. Ang kagalakan ba, inariyan pa rin? O sabi ng Panginoon, may laban ako sa inyo, iniwan nyo ang inyong unang pag-ibig. Kung may bagay ka na iniwan, kung ang iyong paglilingkod na sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon, dahil ang expression natin ay pagdalo lamang ng gawain. Pero how come? Paano? Sa panahon na tayo nasa tahanan na. Ang diba na ating pagbabasa ng kasulatan, ang ating bang pananalangin, ang ating bang pagpupuri sa ating mga tahanan, nung panahon na daman-daman natin nung una tayo naglingkod sa Panginoon, naroon pa ba ang ganong alab? O baka ngayon, Sunday na sa gawain tayo, Huwebes na sa gawain tayo, pero in the rest of, sa lahat ng panahon na wala tayo sa gawain, daman-dama pa rin ba ang pag-ibig mo sa Diyos? O mayroon na nawala? Baka ang pag-ibig natin sa Panginoon noon, aktibo tayo sa pananalangin, sa pagbabasa, sa pagbubulay-bulay, sa pakikinig ng mga message, binabalikan ang mga pangaral, pero ngayon, ano ang ating pinapakinggan? Ano ang ating pinapanood? Yung ganun yung alaba, yung ganun bang pag-ibig na nadadalaman natin sa Panginoon na halos ayaw na natin tumayo para lamang mabasa ang salita ng Panginoon, sa bawat araw pa ba, nagagawa pa ba natin? Then I realized, brother, sister, sa buhay ko, sometimes, naroon na lamang ako sa trabaho. At na-realize ko sa buhay, habang ako nakikinig ng Friday, ay nagkaroon ko ng how to express our love God. Kung may mga bagay sa iyong buhay na hindi mo na nagagawa nung panahon na sa kaalaban ka na, baka mayroon ka nang iniwan. This is the time, brother, sister. Balikan natin ang ating first love. Balikan natin ang mga bagay na ating napabayaan kung bakit ganito ang ating nararanasan, wala ng kagalakan, wala ng mga bagay na bagong karanasan. Dahil ang ating pag-ibig ay unti-unti na nalalamig. Di ko kayo i-judge. Dahil ako man ay nadadama ko na may mga bagay na napapabayaan. But ang salita ng Panginoon sa hapong ito is not for judge. Hindi para i-judge kayo. Para makita natin, mahal ko pa rin ba ang Panginoon? Ang aking bang paglilingkod ngayon ay kagaya pa rin dati? O ang aking paglilingkod ngayon ay para ako na lang church goer, para doon na lamang umiikot ang aking mundo. Mag-church ako ngayon, bukas trabaho na lang. Pagdating ng Sunday, mag-church ako. Sa ibang araw na walang gawain, busy ako, wala akong ginagawa, trabaho. Pero yung devotion natin sa Panginoon, kuminsan ito yung nawawala. Express natin ang ating pag-ibig, hindi lamang sa panahon ng pagpupuri, hindi lamang sa panahon na narito tayo. Maaari mo express ang iyong pag-ibig, pagmamahal mo sa Panginoon, sa pagmamahal ng kanyang mga salita. At kung ito'y napabayaan natin, this is the time, brother, sister, wala na tayong panahon. At
Damandam ako ng time na yon habang ipinapangaral din ang ganitong kaisipan. Hindi ka pinipilit ng Panginoon. Pero kung ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, walang bagay na mahirap sa taong nagmamahal. Walang mahirap sa tao na ang kanyang pag-ibig sa Panginoon ay gayon na lamang kaalab. Kaya kung may mga bagay tayong iniwan, kung may mga bagay tayo na hindi na natin nakikita sa ating mga buhay, balikan natin. Balikan natin paano ang Panginoon nagpadama ng kanyang pag-ibig. Paano natin nadama ito at paano tayo nag-response sa pag-ibig na to. At ngayon, kung ang ating paglilingkod ay tila unti-unti na lumalamig, sabi ng Panginoon, may laban ako sa inyo, iniwan nyo ang unang pag-ibig. Pero salamat, mayroon pang pagkakataon, balikan ang unang pag-ibig. Hindi lamang balikan, kundi may mga bagong karanasan kapag ating binalikan ang mga bagay ng pag-ibig sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Tayo umawit sa Panginoon. I love Him because He first loves me. Naunawaan ba natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay? Kung paano in-express ng Diyos ang kanyang pag-ibig at paano in-express ng anak ang pag-ibig niya sa Diyos ang pagsunod sa lahat ng kalooban ng Panginoon. Brothers and sisters, ikaw na nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, ano naman ang i-express mo? Ano naman ang return mo para sa Panginoon? Ano naman ang ibibigay mo na pag-ibig, na paglilingkod mo sa Panginoon? Kamusta ang ating mga paglilingkod? Kamusta ang ating mga puso? Tayo ba ay patuloy pa rin nagmamahal sa Panginoon? Ang pagmamahal sa Panginoon hindi lamang sa salita. Ano ang kasabihan natin? Speak louder. Ang salita ay higit na nangungusap ang inyong mga gawa. Maaari natin sabihin, sabi ng Panginoon, pinupuri nila ako ng kanilang mga labi, pero ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Maaari sabihin ng tao, mahal ko ang Panginoon, mahal ko ang Panginoon. But ang tanong, ano ang laman na yun talaga ng iyong puso? At sa oras na ito, brother sister, siyasatin natin. At kung may bagay man sa ating mga puso na tila nakakalimutan natin, balikan natin. At muli natin damahin ang pag-ibig na ginawa ng ating Panginoon. I love Him because He first loves me.